Maayong hapon gid mga kaabyanan kagaton mga tigpalamating. Dalayawon gid ang aton nga mahal nga Ginoo nga naghatag sa aton liwat sang sining nga tion nga makalaygay kita sa tagsa kag isa sa inyo nga nagasunod sa aton nga program. Nagapamati kamo sang tingog sang isa nga nagahibi sa kamingawan kag liwat ini ang inyo nga manuglaygay Pastor Winston White, pastor sang Bible Believers Baptist Church diri sa Nueva Valencia, Guimaras. Ginapasalamatan gid naton ang view sa aton nga program sa Facebook account sang RGMA DYSI 1323 Super Radio Balita kag bisan pa man sa mga nag-share sa aton nga program sa Facebook account. Kabay pa man nga ang Ginoo mag-bless gid kag magpakamaayo sa tagsa kag isa sa inyo. So sa siningation, padayon kita sa aton nga pagtuon, luyag ko kamo nga dalon sa passage sang libro sang Isaiah chapter 2 mga kaabyanan. Isaiah chapter 2, aton pagabasahon ng Isaiah chapter 2 kag buksan naton ang aton mga King James Bible sa libro sang Isaiah chapter 2 kag basahon naton ang verse 7 sang Isaiah chapter 2, ha? Ara sa Old Testament, no? Libro sang Isaiah, kag mabasahan naton ang Isaiah chapter 2, kag siling sang Bible diri sa libro sang Isaiah, ulat laton ta ang taga-antadyutay nga time ang mga nagaupod sa aton program, kag aton basahon ang verse 7 sini, ang Bible nagasiling, "Their land also is full of silver and gold, neither is there any end of their treasures. Their land is also full of horses, neither is there any end of their chariots." Ang ilang mga duta puno sang pilak kag bulawan, ha? O kon may ara sang katapusan ang ilang mga manggad, ang ila duta man puno sang mga kabayo, wala sing katapusan ang ilang mga kalesa o kon mga kangga. O naga-describe ini mga kabyanan sang aton panag-on nga kung paano nga sa last days sa libro sang James ang tao nawili na lang gid nga magtipon sang mga manggad sa sini nga kalibutan, no? Ang tao nagapatay sa isa ka tao, ang tao nagapanunto sang isa ka tao only para lang nga makaangkon sang oportunidad mga kabyanan nga makatipon sang manggad pilak kag bulawan, makabakal sang kabayo, makabakal sang mga sports cars kag kun ano pa man nga makahatag sang pagsatisfy sang kailigbon sang mga unod mga kaabyanan, no? Amo na ang description diri sa libro sang Isaiah chapter 2. Ang ilang mga duta puno sang pilak kag bulawan, wala sing katapusan ang ilang mga manggad, ang ila duta man puno sang mga kabayo, wala man paguntat ang ilang pagtipon sang ilang mga chariots mga kaabyanan, ha? Liwaton ko kung kisa tandaan naton ang ilusyon nga naton nga ining ginatawag nga fame and power. Amo gid ang sabat sang life mga kabyanan. Pero madamo dira bala ang nagkaangkon lamang sang pagka-depresyon mga kabyanan, no? Kay man ang matuod sini ina tanan mga ilusyon lang gid kay ti amo na biyang gina bombardment sa aton panguna-una nga kung may madamo kita nga kwarta, madamo kita mga gamit, kag mga pagkabutang sa aton kabuhi, abi nagid naton kung ara nagikitukan sang bukid, bala abi naton kung mabugos gid ang aton nga kalipay, maging ilasting ang aton kalipay, mapuno gid ang aton nga joy, pero mga kabyanan, kapilatan naman diri ginbasa sa inyo sa aton nga pagpahayag nga ang Dios nagahatag warning sina nga nagasiling they that will to be rich, no, magasaantos lang sang madamo nga mga temptasyon and heartful lust, na makasalahalit nga mga kailigbon, magabuno ang persona nga ni sang madamo nga sorrow sa iyang life. Amo nang hindi kita mag-trust sa uncertain riches kundi nga mag-trust kita sa buhi nga Dios. Well, anyway, padayunon ta lang ang pagbasa sini. Siling liwat sang verse 7, "Their land also is full of silver and gold, neither is there any end in their treasure." Wala katapusan. "Their land also is full of horses, neither is there any end of their chariots."
And then ang verse 8, their land also is full of idols. Ang ila duta puno man sang mga Diyos-Diyos. They worship the work of their own hands, that which their own fingers have made. Ila nga ginasimba ang buhat sang ilang mga kamot, nga sa diin ang ilang man mga tudlo naghimo. Now, of course, mga kaabyanan, madamo kita sang mga kakilala, mga tigpalamati, isa man ako sa madamo sang una, nga nagpinsar nga abi ko ining mga ginasimba nakon nga gahimo sang kamot, abi ko real ini, abi ko amoning tunay nga Dios, kay ti amo nang tudlo sang reliyon. So dako gid ang akon pasalamatan nga may Bible kitad. Kabalo kamo, dion ang tao nagapangakig sa Bible kay man mga kabyanan ning ginabisto sang Bible nga sala ang ginahimo sang tao mo. Amo na nga madamo nga tao nga gusto nila nga idulao ng Biblia nga ni kay ang Bible mga kabyanan nagapakita sa aton sing maathag, no? Nga ang aton nga masami nga ginahimo gali hindi kabubuton sang mahal nga Dios. Kung may ara man nga tao nga nagsimba mga kabyanan sa hindi tunay nga Dios, ini tungod man sang panudluan sang reliyon kung himuon mo gid man yang reliyon nga maging final authority sang imo kabuhi, amo nang imo sundon, natural patihan mo gid man ang ginatudlo nila nga tiko. Tandaan naton mga kabyanan nga ang kamatuoran siling sang Bible, si Jesus nagsiling, the truth shall make you free. Ang truth among magahilway sa imo, hindi ang lies. Ang truth among magahilway sa aton, hindi ang butig. Ni ano pa man na kanami pamatian, ni ano pa man na saling mo sa kadukain tsakto ini nga pamatian, pero kung ina hindi amo sibo sa ginatudlo sang Biblia, din hindi ina truth, pangdaya ina mga kabyanan, no? Ti amo na usually ang tao nga ang iya life, ang iya nga heart ara mirmi sa treasure kag sa mga material things, ang iya na nga debosyon ara man sa buhat sang iya nga kamot, no? And then sa verse 9 sang Isaiah chapter 2, padayon lang kita nga magabasa sini mga kaabyanan, and the mean man boweth down, and the great man humbled himself, therefore forgive them not. Kag ang mapintas nga tao nagayaob, kag ang dako nga tao nagapaubos ang iya nga kaugalingon busa, wala niya siya pag patawara, no, sa amo nang hambas ang Ginoo. And then verse 11, ang Bible nagasiling, the lofty looks of a man shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down, and the Lord alone shall be exalted in that day. Ang matinas-taason nga panulok sang tao ipagaubson, paubuson, kag ang haughtiness of men, ang iyabla paging matinas-taason, pagkasutil, shall be bowed down, kag siling sang Bible, and the Lord alone shall be exalted in that day. Ang Ginoo lang gid ang pagabayawon sa sina nga adlaw. Amo na mga kabyanan nga masubo kaayo, kay man, kung notisyahon nimo ang mga reliyon, amo na ang ilawali sa mga madamo nila nga sumunod. Gina-uplift nila ang pagka loftiness ng isa ka tao, no? Ginamba nila, well, ning kilanlanon ikaw sang Dios, ang Dios ning nagakilanlan sa imo, no? Do amo na balang sistema, no, nang napaka-importante naton sa atubangan sang Dios, kon ang mahal nga Dios nagapaabot sa imo nga ihimuon mo ang bagay nga ni, kay kung hindi mo ni mahimo, then makulangan ang Dios, no? Abyan nga tagpalamati. Ang problema sina nga mga hulubaton, wala ina mabasahan sa Biblia, hindi naton ina mabasahan. Ang Bible yan naga-exalt sa Dios, kag ang Biblia. Tandaan naton mga kabyanan sa aton program, luyag kugid nga ipaathag sa inyo nga kita tanan sang matao diri sa duta, wala kita nagdugang sang kaalam sang Dios. Ang aton kabuhi hindi maghatag dugang power sa Dios. Ang aton nga mahimo mga kabyanan hindi magapuno sang kakulangan sang Dios.
God is perfect. Perpekto ang Diyos. Ha? Ano ang nag-gain sang Diyos sa banta mo? May naginansya ang Ginoong inyo panguna-una kay nagpalansang siya sa krus, agud tubuson ng aton nga mga sala sa krus, nagpalatigo siya sang iyang likod, ginduplaan siya sa iyang nga nawong, ha? Ang aton mahal nga Ginoo, ginhublasan siya sa krus, mga kaabyanan. Ha? Para ano? Para nga kunimuon na to sang Ginoo, madugangan ang iyang nga power, madugangan ang gahom sang Dios, madugangan ang iyang kompasyon, madugangan ang iyang nga love. Hindi po. Ang Ginoo yung mga kaabyanan, ang mahal nga Dios naton, kumplito sa tanan. Ginihibo lang to sang mahal nga Ginoo ang iya paghalad sa krus ang iya kabuhi, kag nagahandom ang mahal nga Dios nga ikaw kag ako mapatawad ang aton mga sala, agod nga kung mapatay kita, hindi kita magapa-impyerno. Ha? Tungod sang ginatawag nga grasya, regalo ini sang mahal nga Dios, mga kaabyanan. Wala kita sang may mapabugal sa tubangan sang aton nga mahal nga Ginoo. Hindi kaya makasiling sa Ginoo nga amo na nga mapalangit gid ako ya, kay balaan mo ako gid ang pinakakampiyon nga Kristohanon sa sini nga kalibutan. Mga kaabyanan, grasya sang Dios kun nga ang mahal nga Ginoo naton naghalad sang iya nga gugma sa krus. Tungod sang iya nga perfect love, sang iya nga long suffering and compassion. Ha? Pero kung nagapinsar ka nga, ma-please mo ang Dios kay nagatag ka sang atop sa simbahan, kay ang imong ngalan makitaan sa mga pader nga nagasiling nga donated by Mr. and Mrs. Hindi man siling sa pagagbasi masaklaw man tuod, no, ang mga nagapamati sa akon subong bilang nga ang inyo mga ngalan nakabutanggid man sa pader, no, pasalo pasensya gid. Ang balaan kong iban sa inyo nami kag noble gid ang inyo nga heart, ha. Pero gusto ko lang tadlungon ang isa ka bagay nga tiko kayang kalibutan, mga kaabihanan. Doon na brainwash kita bla, no? So ano pa nga ang nagakatabo, instead nga magdayaw kita sa Dios kag magpasalamat sang iya kaayo kag katutom daw, matsyag ta daw may utang pa ang mahal nga Ginoo sa aton mo. Hindi man na yan ginambal naton nga may utang ang Dios sa akon, pastor. Way manayhan nga ginasinggit naton, ina. O wala man naton ginapakita kita kag hindi manayhan tanan kita. Pero may ara gid kung kisaang nga nagapinsar nga daw amo sina, mga kaabyanan. Bala mo, Pastor White, ako yan nagabulig gid ako sa mga less fortunate. Grabe nga, kung hindi ka mag-andam, no? Tigani man, no? Kaluluoy lang ang mga less fortunate, kay ikaw ya hindi, no? Nagatalupangod gid ako ya, Pastor, sa mga pobre. Nami, no, kay ikaw ya hindi ka pobre, sila pobre. Ha? Ang akong punto, mga kabyanan sa aton nga Bible study, andaman naton ang aton nga heart. Ha? Andaman naton ang aton tagipusoon, kay tama ini kadayaon. Di tanawon mo ning Isaiah chapter 2, ang punta sang sining chapter sa Bible, mga kabyanan, kabalo kamo kung ano hambalya. Cease ye from men whose breath is in his nostril, for wherein is he to be accounted of. Ha? Nya untat kamo sa tao, silingon hindi kamo sagad salig sa tao, hindi kamo pakadako sang mga tao nga ang iya ginawa ara sa iya nga ilong, nga sa di kay sin-o nyo bala siya iga accounted of. Ano balang pagkabig mo sa tao, tanti? Tiyan mo kita sinadriya sa duta. Ha? Pag kitaya magsugod na ta kumpara sa aton mga kaugalingon sa isig katao naton, gina-compared naton ang aton kaugalingon, then natural, mga kabyanan, kung isang singawa, mas champion ako na sa iya, mas dako ako sina sa iya, no? Mas abilidadan ako sina sa iya, no? Ina siya mo na siya ang nagdaog sa Asia Got Talent, no? Ano mo na abla, no? Siya ang pinakanami nga magkanta sa The Voice, no? Nga muna, no? May advertisement patasing maggamay diri ba, no? Amo na, mga kabyanan. Ang tao may ilig magpa-indis. We want to compare ourselves to others, and we do want to be aragi kitaya sa
mataas, excellent, ika nga. Ha? Ang Bible nagasiling, ano balang tao? Bisan ang aton hangin nga ginaginhawa naton mga kapuso sa aton nga ilong, grasya lang ina sang Dios. Ha? Sa suma total sa aton nga pagkabuhi diri sa duta, wala gid kita dapat igakabugal, no? Wala gid kita ipadayaw-dayaw mga kabyanan sa mahal nga Dios. Pariyo man lang kita tanan mo nga ginapalangga sang Dios, pariyo man lang kita tanan nga ginpanginmatyan sang mahal nga Dios. Pulo pasensya na sa mga nagatudlo nga may pinilian ng Dios ha. Palariyo ano maskin ikaw gani guro balaan mo gid nga pag hindi palariyo mga kabyanan. Kung ikaw may pulo ka kabataan, ano ang imo pagpalangga, balaan mo gid nga may hara, maging nga may pinilian ang ginikanan, pero ti balaan mo nga hindi nami nga batasan na. Tiya mo pa na ang tudlo naton nga may pinilian ang Dios, kag siyempre nga tudlo nga may pinilian ang Dios, siya pinili Hindi man siya gusto nga, hindi siya pinili. Pero mga kabyanan na mo nang ginambas ang Biblia. Once nga kita naman niya magagtakos ang aton kaugalingon sa iban kag iban, we boss, no? Nagapabugal gid kita. Mayo na lang ko na yan sa iya. Tanawang iya nga salakyan nga ginasakyan, no? Ako niya, 2019 model niya, na ya, 1920, no? Baliskad, no? Antik. Amo na kita nga tao, Tanan nga bagay, mangispiyo kita, no? Da ginatakos ta aton ilong sa iban, ginatakos ta aton nga kaputi sa iban, ginatakos ta aton nga achievements sa iban, no? So andaman naton na, way ko gasiling nga magpaubos-ubos kita, pero andaman naton ang ginatawag bala nga the loftiness and the naughtiness of men. Haughtiness of men. Ang pagka matinas-taason sang tao, andaman ta. So, ang pinaka-guideline niya, let us compare ourselves to the stature of God. Di ko makita ta ng stature sang Ginoo, di wala kita sang ipabugal mga kaabyanan. Ang kalibutan, tulong-tungan lang sang tiil sang mahal nga Dios mo. Wala gid kita sang may masiling nga grabe ako ba? Believe gid ako sa akon kaugalingon, no? Andaman naton ini mga kaabyanan. Sa libro sang Romans chapter 3, nabasahon ta ang Romans 3, ang Apostle Paul may ginasiling diri, Magita ko lang sa inyo. Siling niya diri sa Romans chapter 3, sa New Testament. Gambal si Apostle Pablo diri, sa verse 12. They are all, tanan sila, gone out of the way. Nagtalang, no? They are together become unprofitable. There is none that do it good, no not one. Sila tanan nagwa sa dalanon. Sila tanan nangin hindi magbinungahon. Unprofitable. Wala sing nagahimo sing maayo, no not one. Wala baskin isa. Now sa Bible mga kaabyanan, ginatuduan ng mga Kristohanon nga pagkatapos naton nagtuo kay Kristo Jesus nga aton Ginoo, kung mga Christian kita, we are workmanship created in Christ Jesus unto good works. Wala sing Christian nga nagapasaway mga kaabyanan. Tandaan naton na. Tanan kita ginatudloan sang Bible to maintain good works. Na wala kita ginasave sa good works. Kundi nga pagkatapos nga kita nagtuo kay Kristo Jesus, nagahimo kita Christians. Pero, bisan pa nga nagahimo kita sang maayo mga kaabyanan, pag insuma total sang Dios ang aton kabuhi, halin sa aton pagkatao sa duta, hasta sa lulubngan. Ang konklusyon sang Dios, kabalo kamo kung ano? We together become unprofitable. Wala. There is none that do it good, no, not one. Now, basi nakahimo ka 10,000 ka good works, pero may ara ka nga 20,000 nga hindi maayo o balance. Pero basi compared ka sa iban, mayo-mayo ka na lang kay ti
Wala kaya kaagi rape sang isa ka persona, wala ka ng rape, ato siya yan ng rape, wala ka nakapangawat, siya yan nakapangawat. Pero ang suma total sini mga kaabyanan, konklusyon sang Diyos, hindi niya akong opinion mga kapuso, naga-Bible study kita. Either nga nagabutig ang Diyos o kung wala, pero sining siyang Ginoo, there is none that do it good, no not one. They are together become unprofitable. Unprofitable. They are all gone out of the way. Tananta lang. Amo na ang konklusyon sa ngaton mahal nga Dios. Hindi manibot silingon nga wala kita kapasidad maghimo sang maayo. Hindi inibot silingon nga wala kita kapasidad nga maghinulsol kag magtuo kag magbaton kay Jesus. Ang buot silingon lang sini, amo ini ang product. Amo ini ang konklusyon sang whole matter. Nga once nga isa ka tao ang ginasaligan niya ang iya kaugalingon nga righteousness, kaugalingon mo nga righteousness, para nga maluwas ikaw. Hindi ikaw maluwas. Simo, pastor, ako ang pinakabuot nga tao sa amon baryo. And then that's good. Pero sa mata sang Diyos, tanan kita unprofitable. Sa Isaiah 64:6, ang aton pagkamatarong kaangay lamang sa mahigko nga trapo. Trapo kita. Amo nang konklusyon sang mahal nga Diyos mga kaabyanan. Amo na nga pag katao naton sa kalibutan nga ni, kag nakabaton kita sa Ginoo, then nakaangkon kita sang eternal security sa kaluwasan sa aton kalag. But it does not imply, mga kaabyanan, nga sa mata sang Diyos now, naging good na kita. Hindi po. Hindi kita all the time faithful. Hindi kita all the time sincero. Hindi all the time nagapray ang tao. Hindi all the time, mga kaabyanan, nagabasa siya Bible. Hindi all the time wala siya gabutig. Laban pa ganing pagbutig, sang sa hindi pagbutig. Again, ginadalata ka mo sa panguna-una nga ni, kahit tandaan naton, wala sing tao nga makaangkon kaluwasan nga hindi kabalo mag-ako nga siya makasasala. So cease ye from men whose breath is in his nostril. For wherein is he to be accounted of? Paano mo i-account ang tao? Pag tao, kag tao sa kalibutan, ang accounting sang tao is sa tao nga na, well, I'm great, siling siya. Siling niya, ako ya successful and achiever. Kung wala ako, siling sang tao, why gina sila sing may nalabot? Wala gina mapadiran ang simbahan nga na. Kung wala ako, wala gina ma-develop ang that is lofty. Amo na ang pag-pop off sang isa ka tao. Amo na ang lofty looks of a man. Nga iga-humble sang Diyos. Ang haughtiness sang tao shall be bowed down, and the Lord alone shall be exalted in that day. Siling diri sa Jeremiah chapter 50, verse 31, aton tanawon ini nga scripture, mga kaabyanan. Siling sang Bible, behold, I am against thee, O thou most proud, saith the Lord God of hosts. For thy day is come, the time that I will visit thee. Verse 32. And the most proud shall stumble and fall, and none shall raise him up, and I will kindle a fire in his city, and it shall devour all round about him. Yari karon ako nagapamatok sa imo, o ikaw nga labing tikalon, o kunhambog, most proud. Siling sang Ginoong Dios sang kasaldadusan. Kay ang imo adlaw nag-abot. Ang time nga ako magaduaw na sa imo, kung magabisita sa imo. Kag ang pinakalabing hambog, pagapaubuson, kag mapukan.
kag wala sing may makapabangon sa iya pa tindog. Kag ako magasindi sang kalayo sa iyang mga syudad, kag ini magalamon sang tanan nga ara sa palibot niya. Mga kabyanan, kung mayara man ako nga ilaygay sa inyo sa sini nga adlaw, tandaan ninyo nga wala gid malipay ang mahal nga Dios sa isa ka persona nga nagapakadako sang iya kaugalingon, kundi ang dapat naton nga meditasyon sa aton heart kung paano kita maging humble, mapainubuson sa tubangan sang aton mahal na Dios. Magapamati kita anay ang bahanon bago kita magpadayon sa aton laygay. Mga Rest in thee, trust in thee, I place my life